Nakapunta ka na ba sa mga plant store na may malawak na plant garden o nurseries? Nakakita ka na ba na parang bird's nest na nakakapit sa isang puno pero maraming dahon ang nakapaligid dito? Nagtaka ka rin ba kung anong uring halamang ito? Ito ay ang Philodendron Linnaei. Ang Philodendron Linnaei ay maituturing kong pinaka-cool na aroids. Siya ang pinakamatatag kong halaman. Bukod sa makakapalang texture ng dahon nito na leathery, wala pa itong kaselan-selan. May liwanag man o wala o makalimutan ko man itong diligan, hindi ito nagtatampo. Malalaman mo lang na uhaw na talaga siya kapag nag-curl na yung dahon niya. Pero bibilang ka ng 2 to 3 weeks bago pa mangyari ito. Para itong bulaklak sa pagbukadkad. Ang likod ng dahon nito ay kulay bright purplish red at ang front niya ay olive green. Hindi nawawala ito sa mga plant enthusiast. At kung wala ka pa nito, alamin kung bakit dapat magkaroon ka nito. Pero teka, paano nga ba malalaman kung ang halaman mo ay aroids? Ang habitat ng aroids ay maaaring aquatic o nabubuhay sa tubig, epiphytic o nabubuhay sa hangin, at terrestrial o nabubuhay sa lupa. Karamihan ng aroids ay tropical plant pero meron ding mga aroids na love ang malamig na klima. Ang Linnaei ay member ng herb family na kilala bilang Araceae o aroids. Makikita ito sa forest ng Bolivia, Brazil, Ecuador at iba pang mga tropical countries gaya ng Pilipinas. Sa kabila ng paniniwala na ang lahat ng halaman ay kailangan ng lupa upang mabuhay, ang epiphyte, kabilang ang maraming aroid species, ay mabubuhay na di nakaapak ang ugat nito sa lupa. At ang Philodendron Linnaei ay isang uri ng epiphyte na kung saan ito ay lumalaki sa tulong ng ibang halamang kinakapitan nito. Dahil siya ay isang epiphyte, ang ugat nito ay kumukuha ng nutrients mula sa hangin at moisture ng puno o halamang kanyang kinakapitan. Ito ay rosette-like form. Ibig sabihin para siyang bulaklak. Ito ay natural na lumalaki sa light shade at kinoconsider ito na bird's nest form o trash basket plant dahil ang mga dahon nito ay kumokolekta ng mga falling debris na kung saan nagagamit ng halaman sa pag-store ng moisture. Paano nga ba alagaan ang ganitong uri ng halaman? Sunlight. Ang best location para lumago at lumaki ito ng husto ay sa bright indirect light. Kapag ito ay na-overexpose sa too much sun, ay maninilaw ang dahon nito gaya ng iba pang philodendrons. Kapag naman kulang ang liwanag na natatanggap niya, ay hahaba ang dahon nito at papayat. Watering. Sa pagdidilig naman, hayaan mo na muna na matuyo ang lupa nito bago mo padiligan. Kung napansin mo ang dahon nito ay droopy, kumukulot, at malambot, ibig sabihin ay kulang ito sa tubig. Madali lang itong makarecover basta nadiligan mo siya. At meron akong tip para malaman ninyong kailangan mo na siyang diligan. Pag napadaan ka sa harapan ng Linnaei mo at napansin mong tumitiklop ang dahon nito, kailangan mo na siyang diligan. Nagpapapansin na siya sa'yo. Ibig sabihin na uuhaw na siya. Tip number 2. Pag hinawakan mo ang kanyang dahon at malambot ito o soft ang peel ng kanyang mga dahon, nako, kailangan mo na siyang diligan. Parang tao lang din to na kapag nauuhaw ay nanlalambot at nangihina. Tip number 3. Kapag malambot na yung stem niya at nagiging sanhina ng pagyuko nito. Tip number 4. Kapag dry na yung tip ng dahon niya. Pag ganito, ibig sabihin ay masyadong mababa na ang humidity sa area mo. Ito ang iwasan mong mangyari dahil mahirap nang sagipin kapag nag-dry na yung dulo ng dahon nito. Dahil nga ito ay tropical plant, mahalaga ang high humidity dito upang maging lush at shiny ang mga dahon nito. Kaya nitong mabuhay as indoor plant sa buong taon, gaya na lamang ng Linnaei ko. Yun nga lang, mabagal ang kanyang paglaki dahil nga wala akong proper sunlight o organic sunlight. Tanging artificial light lang ang meron ako. Ang tangkay ng aroid ay sumusuporta sa leaf blade ng bawat isa habang ito ay nakakonekta sa base ng halaman. Sa kabila ng common misconception, ang petiole ay hindi stem, bagamat sa Tagalog parehong tangkay ang ibig sabihin nito. Ito ay may malaking pagkakaiba.
Ang petiole ay lumalaki sa nodes ng stem at ito ay nakakonekta between blade at stem na kung saan ito ay yung base ng halaman. Magulo ba? I-google mo na lang para lubos mong maintindihan. Ang petioles ng Philodendron lineae ay di gaano bilog ang hugis at ang front nito ay parang flatbread. Ang aroids ay isang uri ng halaman na nagre-reproduce. Ito ay kilala sa science bilang spathe at spadix. Maraming grower ang naniniwala na ang spathe ay flower, kung saan ito ay hindi totoo dahil ang spathe ay isang modified leaf lamang na mukhang hood na ang purpose ay maprotektahan ang spadix sa gitna nito. Malalaman mong ito ay lineae kapag tinignan mo yung pagtubo ng dahon nito. Ito ay mahaba tapos red, maroon to purple ang spots sa labas niya at pula naman ang sa loob. May ibang seller na gumagawa o nag-iimbento ng pangalan ng halaman na akala mo totoo dahil katunog ng scientific name. Gaya ng nangyari ayon sa kwento ng author ng Exotic Rainforest na may nagbebenta ng lineae sa kanya at ino-offer ito bilang Philodendron longiloba. Sa katotohanan ay walang nag-e-exist na ganitong pangalan ng halaman sa mga major botanical database. Kung nais mong ma-verify ang tunay na pangalan at scientific name ng isang halaman, ay maaaring pumunta sa http://www.tropicus.org at sa the International Plant Name Index. Ito ay ang www.itni.org, a service of the Royal Botanic Garden Co. in London, at ang maraming aroid species ay mabe-verified sa International Aroid Society website, www.aroid.org. Sa kabuuan, ang lineae ay isang matatag o matibay na halaman. Maaari mo itong isama sa iyong indoor plant collection. Magmumukhang paraiso ang iyong tahanan o ang iyong garden kung meron kang ganito, lalo na kung ito ay nakayakap sa puno na nasa garden mo. At ito ang kabuuan ng ating topic. Don't forget to click that subscribe and like button for our new and exciting topics. Comment below kung kayo po ay may topic na nais nating talakayin. Muli, ako po si Miss Graciela Plantita na nagsasabing, stay safe and God bless us all. So bago ako mag-vlog, syempre magpapakulay muna ako. Care of Taba Cheeks. At syempre habang nagpapakulay, ito ang pinapanood namin, si Kong TV. Ayan. Si Kong TV. Habang nagkukulayan kami. 2 hours later. So ayan, ano kumbaga sa balagbag yung pagkukulan nito. Patunta na ako nakulayan. Wala siyang pakailan kasi walang bayad. Alam mo, ganun siya.